Hello guys! Hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Sa araw na ito, daily tarot reading para sa lahat ng water sign. Friday message para sa inyong lahat. Okay. First card is number 22. Balance. Crossroad, Queen of Diamonds. So, nakikita natin dito guys na ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pera. Nandun ka sa gitna ng crossroad. May nakikita kang chances. It's either choices left and right. Two choices, several choices. Left or right, old and new. Parang ganon. So, sinasabi ng baraha mo dito na kailangan mo ng balanse. Sa araw na ito, if ever na nandun ka sa gitna ng confusion, nandun ka sa gitna ng stress, or hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, make sure na mag-isip tayo ng tama. Kasi yung Queen of Pentacles na to is yung financial stability and achievement siya sa usaping pera. Diba? Financial niya nga, diba? So, parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na wala naman sigurong tao na maghahangad ng hindi maganda sa financial niya. So, etong barahang ito is parang sinasabi na yan yung focus mo sa ngayon. Okay? Yan yung focus mo sa ngayon, yung makuha mo yung financial stability na parang gusto mo, hindi ka namang problema sa pera, kung ano man itong mga napagdaanan mo from your past na scarcity, ayaw mo nang maranasan ulit. So, parang ganun. Okay, so, parang ganun. So, hindi ka masyadong ngayon na or parang hindi ka masyadong interesado siguro sa ibang bagay. Kasi yung interest mo dito is yung kung paano mo mababalanse. Ano ba yung choices? Ano ba yung magandang choices dito sa dalawang pinagpipilian mo? Dalawa or tatlo. Okay? So, nandito ka. Comment down below if mayroon sa inyo dyan water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer na nandito or nandoon sa gitna ng confusion ng choices and decision. Okay? Hindi nyo alam saan ba kayo pupunta, left or right, or pwedeng mag-stay na lang kayo dyan sa gitna na hindi nyo alam, parang ganun. So, parang ayaw yung, siguro comfort zone, nandun ka sa comfort zone, sa gitna, pwedeng dalawa yung pwede mong pagpilian na daan palabas sa comfort zone mo, pero hindi mo alam kung saan. Okay? And number 9, bouquet, ganun din. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na closure, emotional. Sinasabi ng baraha na maraming emotional problems or stress, source of stress, anxiety, na posibleng mag-subside siya starting today. So, if ever na meron kang mga sama ng loob or ano pa man, siguro sa mga blessings na natatanggap mo or sa mga blessings na meron ka sa ngayon, siguro mas ipa-prefer mo na lang na magpatawad, let go, pero maglalagay ka na ng boundary sa paligid mo kasi ayaw mo na. Ayaw mo nang maulit, ayaw mo nang masaktan. Okay. Reverse. Reverse na 9 of coins. So, itong 9 of coins na to guys is money to. Money, financial success, stability, and balance. So, since reverse siya, yun, sa araw na ito is, yun, may iba sa inyo dyan, especially yung Capricorn na, sorry it's a water sign, pero may Capricorn dito na cross watchers, na mayroon siyang sign na Pisces or Scorpio and Cancer, Sun, Moon, Rising, parang ganon. Kung ikaw ay Capricorn, and then in a relationship pa sa isang water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, pwedeng nag-uusap kayo kung ano yung pwedeng yung magawa regarding sa financial nyo. So, hindi ito related sa Capricorn, pero itong energy na to is parang sinasabi na yung Pisces na may relationship sa Capricorn, hindi nyo alam kung saan, kung ano yung decision making na gagawin nyo. So, parang ganon. So, medyo tagilid yung 9 of coins natin dito, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Pwedeng sa araw na ito, wala kang masyadong focus or parang hindi ka masyadong interesado
Since nandun ka sa gitna ng confusion or hindi mo alam kung saan ka pupunta. Okay? Parang ganon. Sabi ko na eh. Wow. So, nandito ka sa restriction, stagnation, parang ganon. So, may iba sa inyo dyan na parang gusto nyo lang sa araw na ito is magpahinga, matulog, manood ng movie, ano ba gayon? Friday. So, siguro yung iba, nakabakasyon na, maagang bakasyon, Christmas vacation, or paano pa man. And, parang yun ang nakikita natin dito. Instead na mag-decision regarding money, decision making regarding money, mas gusto nyo na magpahinga lang muna. Or parang yung iba sa inyo dyan, since may restrictions dito, pwedeng sa crossroads nito, yung kasasabi ko lang sa'yo kanina, na siguro nandito ka sa gitna, and wala kang nakikita. Dito siguro yung iba may nakikita silang dalawang choices na daan, dalawang daanan kung saan sila lalabas sa kanilang comfort zone. But yung iba sa inyo dyan is walang nakikita. Kasi restriction to eh. So pwedeng wala kayong nakikita na daanan palabas. Palace of Swords, sinasabi ng barahan na siguro ang kailangan mo sa ngayon is information. Kailangan mo siguro ng knowledge, ng wisdom, enlightenment, parang ganun. So, nakikita natin dito na connection. Yun yung kailangan mo sa ngayon eh. Kailangan mo ng strong connection para makalabas ka na dyan sa comfort zone mo or may makita ka na daan papunta palabas sa kung nasaan ka man sa ngayon na stagnation. And meron ditong good news oh. 'Di ba? May messages. Pwedeng makatanggap ka today ng messages, chat, call, email, or kung ano pa man siya na message. Alamin natin kung para saan yung message na yan. Okay, so yung message na yan is tungkol sa, kasasabi ko lang sa'yo dito, wow, yung message na to, yung good news na to na matatanggap mo is tungkol to sa daan, 'di ba? So, if for example, nandun ka sa crossroads, hindi mo alam kung saan yung dadaanan mo, palabas sa comfort zone mo, or wala kang nakikita, blank, walang pinto, walang window na pwede kang labasan sa problema mo, financial or emotional. Dito, number 10, huwag ka daw mag-alala kasi sa ngayon, okay, sa ngayon is wala ka pa doon. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita kung saan ka papunta. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung 10 of coins na to is nagsasabi sa'yo na huwag kang mag-alala kasi ang universe ay magpapadala sa'yo ng kumbaga sign, signal, synchronicities or pwedeng mga tao. Kung wala kang makitang senyales galing sa Panginoon, sa universe, pwedeng may mga tao na makikilala ka or dati mo nang kakilala na pwedeng bigyan ka ng guidance regarding dito sa mga pinagdadaanan mo. Okay? So sa ngayon, ang kailangan mo daw is mag-focus ka. Focus ka eh, kasi may pag-asa, 'di ba? Mag-focus ka sa kung ano ito na kailangan ng focus sa'yo. Okay, so dito tayo, balik tayo sa crossroad. So nandito ka sa crossroad, 'di ba? Nandun ka sa gitna. Imaginein mo may dalawa dong choices. Doon sa iba na may choices. So ikaw lang yung magde-decision kung saan mo to. Okay, ikaw na yun eh. Hindi na yun hawak ng universe. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-invoke sa angels, archangels, kung anong ways ang pwede mong tahakin or journey. But, nasa yun na yun. Okay? And then, yung iba naman sa inyo, walang choice talaga. Nakatayo kayo dyan sa gitna ng crossroad na yun, pero walang crossroad. Parang blanco. And, andito ka. Diba? Restricted. Wala kang magawa. Ang sinasabi ng baraha, focus. Okay? Focus. Kailangan mag-focus. Isipin mo na may pag-asa. Isipin mo, ano ba yung pangarap mo? Diba? So, kung ano yung pangarap mo, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ilaban mo. Diba? Okay, trabaho. Ang ganda. Sa araw na ito, sinasabi ng baraha sa inyo dito na kung kayo ay nandito sa 9 of coins, may trabaho kayo pero tinatamad kayo eh. Ayaw yung pumasok, umabsent na lang. Parang ganun. So, focus. 'Di ba? Focus. Kailangan mong pumasok sa trabaho. Kailangan mong magkaroon ng passion. Kailangan mong ibalik. 'Di ba? So paano ka makakarating dito sa Palace of Coins kung palagi kang absent? Paano ka makakarating sa Palace of Coins? Paano ka makakarating sa success kung palagi kang inaantok, palagi kang
'Diba? So, judgmental tayo. Palagi tayong reklamo tayo ng reklamo, ganito, ganyan. Yung iba naman is gustong umalis, 'diba? Yung hindi nakokontento, yung iba feeling sad. So, kailangan mo daw ng focus, guys. Okay? So, yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. And, dito sa ilalim na to, kung hindi ito resonate dito sa crossroads na ito, may posible dito na makaka-cancel na travel. Dahil magpo-focus kayo sa trabaho. Meron ditong decision making na kailangan na gawin sa kanilang relationship para maiwasan yung sadness, para maiwasan yung pagbagsak ng foundation nila. Okay? Thank you guys. Bye!